Kasing pahayag ni VP Sara, narinig ko po sa balita na kayo po ay obviously naman ay natutuwa dahil meron na pong tatlong Duterte na tatakbo pagka-Senado. Hindi kami administration candidate, hindi rin kami opposition, parang nasa gitna kami. So, malungkot yung aming magiging campaign trail. But kung andyan yung tatlong Duterte, at saka tutuloy pa si Philip Salvador, kung matutuloy niya yung balak niya, so magiging 6 kami, so sasaya yung aming campaign trail at mabuboost yung aming tsansa dahil nga nandyan na yung tatak ng Duterte na kasama namin sa aming pangangampanya. Alam naman natin na si President Duterte ay hinahanap-hanap talaga ng ating mga kababayang Pilipino hanggang ngayon. Ay hinahanap-hanap niya yun. Tsaka yung Duterte brand of leadership ay talagang hinahanap ng ating mga kababayan. Gustong-gusto nilang, kung pwede lang, ibalik sa pagiging Pangulo si Pangulong Duterte, ay yan ang gusto ng mga kababayan natin. Alright, welcome back to my channel mga guys. Yan, shout out sa mga taga Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga OFW nating mga kasama dyan, no? Nagulantang ba ang lahat sa mga pasabog ni Inday Sara patungkol dito sa tatlong Duterte tatakbo bilang senador? Siguradong sasakit ng ulo ng mga dilawan ngayon, lalo na yung mga pigrawan, ano? At andito tayo ngayon mga guys, no? I-share ko sa inyo itong exclusive interview ng Banateros, no? Shout out nga pala sa mga Banateros natin diyan, no? Busdada, kay Coach Oli, kay Brothers Travelers, kay Banat Bay, at saka etong si Master Judea. Yan, shout out po sa inyo, mga idol po natin ng mga vlogger yan. At tonight, meron silang exclusive interview kay Senator Bato. At ang dami nilang mga talagang tinanong na issue dito kay Senator Bato. At malalaman natin dito mga guys sa mga sagot ni Senator Bato, no? Yung kondisyon at saka yung talagang unity ng grupo ng Maisog, no? At grupo ni Tatay Digong. So, natanong din dito patungkol doon sa KOGC, no? Nangyari ito sa Davao. At natarong din dito yung sa PDLX, no? Andito yung mukhang sensitibo itong PDLX. Mamaya na natin i-share, pinakalas ko i-share yan. Una, ito munang opinion ni Senator Bato patungkol dito sa tatlong Duterte na sasanib bilang senador. Ayan, maganda yung topic na yan. Alright, pakinggan natin si Senator Bato mga guys, and don't forget to subscribe naman kayo dyan. Ito kasing pahayag ni VP Sara, narinig ko po sa balita na kayo po ay obviously naman ay natutuwa dahil meron na pong tatlong Duterte na tatakbo pagka-Senado at sila ay makakasama ninyo. Ngayon, kasi marami pong nagsasabi na mga oposisyon daw sila or nasa kabilang bakod, nasa kabilang parlor, na ang kanilang ay desperado na daw ang mga Duterte at nagkakagulo na kasi dahil iniiwan na ang Duterte at meron pang maanghang na sinabi si Mayor Baste. Ito po ba ay maayos natin? Kung yung ibig mong sabihin dyan is yung sinabi ni Mayor Baste tungkol sa pananahimik ni Senator Bongo, yan ba yung gusto Yes po. Yes po, Senator Bato. Tsaka yung pinakabuong nito, anong epekto nito dito sa pagtakbo ng ninyo sa kanila, yung pagsasama ng mga DDS, mga supporters ng Duterte? Well, sa tingin ko positive yan on our part. Dahil nga kaming dalawa ni Senator Bongo ay we are ready to wage guerrilla tactic, no? Guerrilla style of campaigning dahil hindi kami administration candidate, hindi rin kami opposition, parang nasa gitna kami. So, malungkot yung aming magiging campaign trail. But kung andyan yung tatlong Duterte, at saka tutuloy pa si Philip Salvador, kung matutuloy niya yung balak niya, so magiging 6 kami, so sasaya yung aming campaign trail at mabuboost yung aming tsansa dahil nga nandyan na yung tatak ng Duterte na kasama namin sa aming pangangampanya. So, favorably po yan sa amin, yung kanilang pagtakbo. It will help a lot.
it will help a lot, lalo na sa kampanya dahil alam naman natin na si President Duterte ay hinahanap-hanap talaga ng ating mga kababayang Pilipino hanggang ngayon. Ay hinahanap-hanap niya yun. Tsaka yung Duterte brand of leadership ay talagang hinahanap ng ating mga kababayan. Gusto nilang, kung pwede lang, ibalik sa pagiging Pangulo, si Pangulong Duterte, ay yan ang gusto ng mga kababayan natin. So, kung magkasama kami, ay malaking boost yan sa aming chances. Naku, Senator. Senator Bato, pasensya sa sa tanong kasi Yes. alam naman natin yung nangyari, no? So, eto ba napag-usapan na or mabubuo pa, maayos at makakatakbo ng United etong mga DDS? Well, kailangan talagang mag-unite kami, no? Mas maganda yung nagkakaisa kami. Ayun namang medyo tampuhan, medyo internal matter lang yan. Pwede naman yan pag-uusapan. So far, hindi pa kami nakauwi ng Davao. Ewan ko si Senator Bongo kung nakauwi na. Baka nag-usap na sila pero hindi ko pa alam kung ano nangyari. Kung nag-usap sila pero hopefully mapag-usapan yan. Yung mga bagay na yan. We can sort things out para we remain united. Hindi kami magkakahiwa-hiwalay. Ayan, Senator Bato, naku, medyo may clue doon sa binitawan ni Senator Bato. May clue, Kasi 6 lang kayong tatakbo, 3, tapos kayong 3 nila Senator Bongo. ni Ipe. Si So, Ipe. parang merong isang hindi kayo na isama dun sa bilang. Pero hindi na natin masyadong yan, pupuntahan yan dahil nasa sa inyo na yan, malalaman na lang natin yan sa future Sa kung mga sino darating yung na hindi nyo kasama, na dati nyong kasama. But anyway, sir, grab ko na din yung opportunity since nandito na rin po kayo. Marami po sa mga taga Davao ang talaga namang hinihintay yung inyong opinion patungkol sa mga nangyayari ngayon dyan sa Davao. Unang-una na po itong recent na pagsiserve po ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ compound and itong mga napakaraming checkpoints at napakaraming mga armadong police na ipinadala po dyan. Sa inyo pong opinion bilang dating hepe ng PNP, ito po bang pagsisilbi ng warrant of arrest sa KOJC compounds ay OA or tama lang? Well, Boss Dada, nakita naman natin yung mga video, no? Yung mga pangyayari. But then again, I hope maintindihan nyo ako kasi nag-file ng resolution si Senator Robin Hood Padilla na imbestigahan yung raid na nangyari doon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. And ito i-refer sa aking komite. So sana, intindihan niyo ako kung hindi muna ako magkomento hanggat hindi ako makapag-conduct matapos yung investigasyon na Nako. gagawin ko pagbalik ng aming sesyon. Okay. So hindi Napakaganda muna sa niya. komento niyan. Ay, napakaganda po. At least ngayon, yung ating investigation. yes, at least ngayon, sir, naintindihan at maintindihan na ng tao kung bakit hindi kayo nagbibigay ng inyong opinion. Ayun. Thank you very much, sir. Ayun, dapat thank you si Boss Dada doon Yun pala mga guys, So, merong resolution itong si Senator Robin Padilla na maimbestigahan yung nangyari doon sa KOGC. At probably na dito sa komitiba ni Senator Bato. So, ibig sabihin yan, baka si Senator Bato na naman ang mag-chairman dito sa pag-imbestiga dito sa KOGC, no? Yan, magandang balita yan. At yung PDLX naman, ay siya namang pagsasara ng investigasyon. Dito sa next video natin, talagang nabanggit ni Senator Bato na baka di na matutuloy na mag-hearing pa sa PDLX. Kung hindi, gagawa na lang siya ng report at yung kay Kumar na lang na affidavit ang inaantay niya para makakagawa na siyang committee report. At andito nga, nag-explain siya kung bakit hindi niya na ituloy itong PDLX. At it's okay lang naman, maybe one chapter is closing and another chapter is opening. Ito namang bagong chapter sa KOGC na investigasyon. Yan, abangan din natin yan. Alright, pakinggan muna natin itong about sa PDLX mga guys. Ito daw ho yung kwentong bitin about po doon sa naiwan ng nakaraang in aid of legislation in motu proprio. Yun pong PDEA link. Marami po kasi ang nagtatanong, Senator,
kung magkakaroon pa po ba ng investigasyon diyan po sa pagbubukas po ng session po ninyo, sir. Well, ang hindi na lang natin nakausap ay yung si Kumar, no? Kumar. Sabi ko, kung meron siyang, kung pwede siya magsabit ng affidavit, at yun na lang gagawin kong basis para sa aking committee report. Pasensya na po sa ating mga kasama na talagang gustong idiin yung kasalukuyang Pangulo. I am very sorry. Sa ngayon, a mere information and unvalidated information at that ay hindi po natin talagang mapipin down yung tao na nasa laman ng informasyon na yan. So hanggang dyan lang tayo kasi ang ating purpose ng investigation is in aid of legislation patungkol dyan sa mga PDEA leaks, yung leakage na hindi natin dapat mangyari yung mga classified documents ay malilik at mapupunta sa mga kalaban natin, kawawa ang ating bansa. So yan po ang ating pinaka purpose ng investigation. So yan po ang status ngayon. Yung kay Kumar na lang na statement, hinihingan ko na lang siya ng affidavit para isama ko doon sa committee report natin. Ay, okay po. Nako, maraming salamat. Alright. At yun nga, no? Mukhang wala na tayong maabagang hearing pa ito sa PDLX. Para sa akin, okay lang naman siguro, no? Let's put it a rest about that issue. At least alam na ng mga tao kung ano talagang nangyari dyan, no? Alam na ng tao kung ano bang mga pulburon dyan ang meron dyan. Abangan natin yung bagong investigasyon. Hopefully, no? Matuloy about doon sa KOGC na nangyari sa Davao. Paimbestigahan daw sa Senado. And probably baka mapunta doon sa chairmanship ni Senator Bato. Siya na naman ang maglilitis dyan sa investigasyon niya, no? Sa under yan ng public order and dangerous drugs. Yan. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Maraming salamat uli sa inyong panonood. Comment naman kayo dyan sa mga opinion nyo about dito sa mga isyong tinalakay natin ngayon, no? Shoutout dyan sa mga OFW. Mabuhay kayo. Mga bagong bayani talaga kayo. And thank you for watching mga guys.